Ano po bang ginagawa nyo mga kababayan naming DDS? Bakit po ganito yung mga sinasabi nyo sa inyong social media accounts? Nagpapakalat po kayo ng mga balita na hindi naman kumpirmado sa inyong echo chamber na nagre-resulta sa pagkagalit ng inyong mga supporter. Kagaya nitong post nito ni Maricar Serrano, marami pong sa tingin ko, maraming naniwala dito dahil marami pong nagalit, no? Yung mga content nila, nakikita ko sila po ay nagpapakita po ng kanilang pagkadismaya at pagkatampo. Nung isang araw, ang sabi nila, hahalugugin daw, no? Magkakaroon daw ng search sa bahay po ni dating Pangulong Duterte. Pero tinignan ko na po ang lahat ng news provider nung isang araw hanggang ngayon. Wala po akong nakitang balita na sinasabing may mga pulis na nag-conduct ng search sa bahay ni Pangulong Duterte. Pero ano pong naging resulta niyan? Ano pong naging epekto niyan sa kanilang mga supporters? Nagalit po yung mga supporters, no? Nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkagalit nung nalaman po nila ito. Iyan po yung kinakalit nyo sa echo chamber nyo. And then kahapon, eto naman yung post niya. No, basahin niyo po. No, sinasabi diyan na maaari daw arestuhin si Mayor Baste kahapon or ngayong umaga, kaninong umaga. Pero naghanap din po ako ng balita patungkol diyan. Wala naman po akong nakitang balita na kinukumpirma ang sinabing ito ni Maricar Serrano. Ano pong naging result nito? Marami na naman pong nagalit, marami na naman pong nag-react ng angry react na para bang they took it as if totoo na mangyayari. Pero ngayon, tanghali na po, wala naman po tayong nabalitaang pag-aresto. No? So, parang ano bang layo ninyo? Galitin nyo ang isa't isa gamit ang mga impormasyong hindi kumpirmado or hindi totoo? Tapos ito yung pinaka-latest. Anong sabi dito ni Maricar Serrano? Is it true that they are already securing search warrants against all properties, homes of the Dutertes nationwide? Wow! Properties, homes nationwide. So, ibig sabihin sa buong bansa may mga properties at bahay ang mga Duterte. Anyway, sabi niya para tanim armas, droga, or anything non-bailable pag nakita. Tapos nagmura na siya. Well, first of all, Maricar, ang alam ko kasing umamin na nagtatanim ng intriga at ebidensya si dating Pangulong Duterte. Ayan no, sinabi niya yan dati. So, ibig sabihin ba nito, takot ka or takot kayo sa sarili niyong multo? Second, ayon sa balitang ito, talaga naman po may mga armas po ang mga Duterte. Ayan po yung bilang ng mga armas nila. No? And third, ayan ka na naman. May mga ganyan ka na namang kuda. Marami na namang nagagalit, marami na namang naniniwala dyan. At anong magiging resulta na naman ito? Yung mga tao lalabas na naman sa kalsada, magagalit. Nakikiusap kami sa inyo, wag naman kayong kumuda ng ganyan na maaaring mag-cause ng civil disobedience or civil unrest dahil may epekto ito sa ating turismo at ekonomiya. Kagaya nito, yung Australia, naglabas na ng travel sa Pilipinas sa kanilang mga citizen. May epekto yan. Yung unang kinudamo na magkakaroon ng paghalughog or pag-search sa bahay ni dating Pangulong Duterte, hindi nangyari. Yung second na kinudamo na maaaresto si Mayor Baste, up to now hindi pa rin nangyayari. Wala po akong nabalitaan. Kung meron na po, update, pakalagay po sa comment section para maitama po natin. Pero wala po ako, last time I check, wala po akong nabalitaan sa mga legit news provider. And then itong pangatlo, sinasabi mo na magkakaroon ng search sa lahat ng properties at bahay ng mga Duterte sa buong bansa. Although, playing safe ka dito kasi nagtatanong ka, saan mo na naman nakuha yung idea na yan? Kahit pa nagtatanong ka, yung mga reaction ng mga followers mo at ng mga DDS ay galit na agad. Nagpapadala kayo sa emosyon nyo at nagpapadala kayo sa idea na hindi kumpirmado or sa mga impormasyon na pinopost ng inyong mga kakubol, sa inyong echo chamber, sa inyong mga social media, nagre-resulta ito sa inyong pagkagalit. And hindi ba kayo, alam nyo kasi, ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sa mga DDS na nakatuklas na hindi naman pala nangyari yung mga sinasabi ng mga kapwa nyo DDS, hindi nyo ba sila i-call out? Hindi ba kayo magtataka na baka pinaglalaroan lang yung damdamin nyo or ginagamit kayo para maging instrumento kayo para magpakalat ng galit, animosity at magpakalat ng chismis at intriga para dumami yung magagalit.
para dumami yung lalabas sa kalsada. Hindi nyo ba nahahalata? Kasi hindi naman nangyari yung mga sinabi ni Maricar. Meron po bang nangyari sa mga sinabi niya? Yung hahalugugin yung bahay ni dating Pangulong Duterte, aarestuhin si Mayor Baste, at isa-search at nagtatanong siya kung para ano daw, tataniman ng ebidensya yung mga properties, no? Yes, nagtatanong, pero that could create, parang, alam mo, pagtatanong na in my opinion, nag-i-insinuate na nagtatanim na ng idea sa mga taong makakabasa nito. Baguhin nyo naman yung style nyo. Yan yung style nyo eh. Yan yung style nyo. Pero hindi ko maintindihan bakit yung mga DDS hindi pa rin kayo nakakahalata na pinapaniwala kayo sa mga ganitong paandar. At kayo naman naniniwala, nagagalit. Kasi love na love niyo si dating Pangulong Duterte, walang masama kung love niyo siya. Pero sana naman sa tama at totoo kayo maniwala at kung kayo ay maglalabas ng emosyon, sana legit yung naging reason kung bakit kayo naglabas ng emosyon, kung bakit kayo nagalit, kung bakit kayo natuwa. No? Sana totoo. Dahil kung hindi, niloloko kayo. Nililin lang kayo. Kagaya nito, ito, na debunk, no? May mga nagpapakalat ng isang video na nilagyan lang ng caption na wala na raw kaso si dating Pangulong Duterte, dismiss na raw. Hindi totoo yan. Pero ang daming naniwala, may mga nakita ako nag-celebrate dahil napaniwala. Pero malayo sa katotohanan. Naniniwala kayo agad-agad sa hindi kumpirmadong bagay. Sa sabi-sabi. Ang tawag doon, walang bait sa sarili. Tapos, dahil nga nagalit kayo, pinapaniwala kayo ng mga troll, ng mga vloggers, nagagalit kayo sa ICC, lumalabas kayo sa kalsada, merong di umano'y pangbubuling ginawa at pag-i-spam sa mga social media accounts ng mga ICC judges. Hindi yan nakakatulong sa request ng team ni dating Pangulong Duterte ng pansamantalang paglaya habang nag-iintay hanggang September. Yung interim yata ang tawag doon. Hindi yan nakakatulong sa overall case sa laban ni dating Pangulong Duterte. Parang pinawo-worse lang nito ang sitwasyon. And hindi kayo nakikinig sa mga eksperto. No? Naiintindihan namin na meron kayong nararamdamang sama ng loob, pero yung paglalabas ng sama ng loob na ito, yung freedom of speech nyo, sana sa ayos at sa tama, dahil kung hindi, yung mga sinasabi nyo sa publiko, sa social media, they may be taken against you. Kagaya ng mga sinabi ni Senator Bato sa isang campaign rally, na sumisigaw-sigaw siya doon, nababanggit niya ang ICC, ang Interpol. Hindi niyo pa rin ba na-realize? Si BP Sara, nung naglabas siya ng sama ng loob, no, nagalit siya at nag-throw siya ng mga profanity at saka di umani conditional threat sa Pangulo, nagsisigaw siya, nagmura siya, anong nangyari? Eto, sinampahan siya ng kaso ng NBI and maaring maging malakas na ebidensya yan sa mga kaso or sa mga articles of impeachment na isinampa sa kanya. Sa isa sa mga article of impeachment. Yung police na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, ang dami niyang pinost sa social media niya na nagresulta sa pagkakasampa ng kaso laban sa kanya na may kinalaman sa sedition. Ang dami niyang sinabi sa presidente na hindi dapat sinasabi ng isang alagad ng batas or ng isang police. Dahil dapat apolitical sila or non-partisan. And, ayun na nga, si dating Pangulong Duterte, ang dami niyang sinabi against ICC. Mga bayolenteng pananalita, pagbabanta, pagmumura sa ICC. Pero at the end of the day, nasaan siya ngayon? Nakakulong sa ICC. Alam ko masakit marinig yan, but that's the reality. Anong ibig naming sabihin? Hindi umuubra ang pagpapakita nyo ng galit. Hindi umuubra yung ganyang style nyo. Kailangan nyo maging mahinahon at isubmit ang sarili kung kinakailangan sa otoridad, makipagtulungan, magpaliwanag, at dumepensa kung alam nyo na kayo'y inosente at nasa tama. Kahit anong mangyari, kahit matagalan, you will emerge victorious kung kayo talaga ang tama at inosente. Kagaya nung nangyari kay Senator De Lima. Ang tagal niya nag-intay, ang tagal niya nag-suffer sa kulungan, pero dahil gawa-gawa at kasinungalingan lamang ang mga ibinintang sa kanya, mga kaso, nakalaya siya. Nanalo siya kasi inosente siya. Pero yung ginagawa nyo kasi na nagagalit kayo, nagpapakita kayo ng reluctancy,
ng pagkaayaw nyo, may mga tema ng pagbabanta at pagmumura, those are signs of guilt at pagkatakot na kayo ay maparusahan. Real talk, no? At dun sa mga troll at mga kapwa nyo DDS na patuloy na gumagawa ng mga content para paniwalain kayo sa mga bagay na hindi makatotohanan or hindi totoo para pasayahin kayo, huwag nyo namang gawin yan sa kapwa nyo. Niloloko nyo ang kapwa nyo supporter, ang kapwa nyo DDS. At dun sa mga DDS na patuloy na nagpo-post ng mga kung ano-anong impormasyon na hindi kumpirmado at hindi naman totoo, na nagkikreate ng pagkagalit sa inyo, sa mga supporters nyo, sa mga DDS, tigilan nyo na yan. Hindi yan nakakatulong. At yung pag-atake nyo sa mga platform at pambubuli nyo at paggawa ng fake news nyo patungkol sa ICC at sa mga ICC judge, tigilan nyo na rin yan dahil pinapalala niyan ang sitwasyon. Dahil maaaring hindi ma-approve or ma-deny ang request ng team ni dating Pangulong Duterte na makalaya siya or bumalik sa Pilipinas pansamantala dahil nakikita ng ICC kung anong ginagawa nyo at yung nangyayari dito sa Pilipinas, yung paglabas nyo sa kalsada. So yun lamang, ako naman po yung nagbabahagi lamang sa inyo ng aking opinion at obserbasyon. At the end of the day, kayo pa rin ang masusunod. Yun lamang mga kababayan, marami pong salamat sa panonood.